Ito daw yung normal eh. Ito yung may problema. Okay, pero may ikuan siya, may audio. Ay, ito may nakita ako, buntis ito. Lumubo rin. Ang init. Gagi, ito pala yung nangangamoy, pre. Ito pala yung nangangamoy. Mainit ito. Bali, eto, kakatapos ko lang gumawa ng CE18. Ito, CE18 ulit. Sabi ko sa inyo, sunod-sunod rin natin yung mga CE ngayon. Pagkatapos ko nito, CE18. Ito siguro, live fit na 1K yan. Okay, shoutout muna sa may-ari nito na taga Nueva Ecija. Okay, layo ng Nueva Ecija. Dinala rito sa atin para ipagawa. Dalawang unit ito. Bali, itong CE18 and then live fit na 1,000. Unahin muna natin ito. And then, ito, pag check up ko is nakahang itong channel 1. Although, sinabi naman ni Bossing kanina to na yung isang channel is nakahang na. Pero yung pinaka-issue, nakalimutan ko na kung ano yung pinaka-issue. Bali, bala na lang tayo rito. Okay, yung channel 2 is working daw ito. Ito, naka-inject yung channel 2. Okay, working daw to. Ngayon, nakahang to. Try ko sigurong ibalik. Try ko ibalik itong mga socket or supply. Tapos, papagin natin. Tingnan natin kung ano yung pinaka-concern or ano pinaka-issue niya. Okay, binalik ko na yung mga supply niya. Pati itong sa speaker, binalik ko kasi bala ko lagyan ng audio kung sakali. Okay, binalik natin yan. Wala naman ako nakitang bumigay ng fuse eh. Ngayon, switch on natin or okay, grabe laki ng wire niya, parang hose. Then laki ng supply. Supply nito ay original na standard pala to, may naka-indicate talaga. Supply. Hindi ko makita yung supply niya. CE18 wala naka-indicate kung anong mga voltahe. Okay. Ngayon, switch on natin. Yari, ba tayo mag-on? Yan, mag-on na. Nulok ko lang yung kanya, tack switch. Naka-normal naman. Diba? Naka-normal mode naman siya, oh. Ngayon, sukatan natin ng biasing, ah. Biasing niya ay laki ng transformer natin. And then may isa pa akong napansin pala. Yung capacitor is nabubuntis na, oh. Siguro mga 3 months to 4 months na pregi ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halos masasalat mo, halos medyo na siya, umbok na. Pregi na, 4 months na pregi. Okay, nandito muna tayo sa may mga issue niya, kung anong pinaka-issue, ah. Ang design nito is wala siyang bias, zero bias. Ito sa may base emitter sa output nyo. Ang bias niyan is dito sa may drive niya. Dito sa may drive niya dito. Okay, baliktad. Ikutin natin. Ka-design ng Class G. Class G ito, parang ka-design ng krill. Yan, nasa 0.5, diba? Dito. Okay, sa may kabilang side. Mahirap pa. Nag-iingat kasi ako. Mahirap na. No, same lang, oh. Goods to eh. Dito. Goods ito. Okay, may bias dito. Pagdating dito. Okay, may problema ng konti sa kabila. Dapat okay, zero. Nagkaroon ng bias sa kabila. Parang nagkaroon ng bias dito. Dapat zero to eh. Pero dito may mataas na bias. Okay, pero sige, lagyan natin ng speaker and then input. Tingnan natin kung ano mangyari, ah. Speaker, hindi audio input na yan, ha. Laptop natin gumagana, kanina pa yan. Meron siyang audio, oh. Meron, di ba? Meron din, oh. Naka-sub si Bossing, nakalupas.
Goods eh. Goods ito ah. Huh? Meron talaga oh. Pero baklasin ko pa rin to. Kasi dapat wala rin itong bias kung tutusin eh. Kung wala dito, dapat wala dito. Ito daw yung normal eh. Ito yung may problema. Okay, pero may ikuan siya, may audio. Ay, ito may nakita ako, buntis ito. Lumubo rin. Ang init. Gagi, ito pala yung nangangamoy pre. Ito pala yung nangangamoy. Mainit ito. Ang kakapasok. Yung kapasitor na yan, malaki oh. Ibig sabihin may problema nga. Baklasin ko muna itong channel 1. May problema nga ito. Ang init ang kapasitor. Nakakapasok oh. Kaya pala sabi ko parang nangangamoy plastic. Naklas ko na yung channel 1. Yung disenyo nito is para sila ng krill na 16. Okay, naka class G ito. Ngayon, ito yung sabi ko kanina nangangamoy pala oh. Sobrang init nito kanina. Voltahe na naka-indicate ay halos para sila naman sa kabila ito eh. 200. Ayan yan. 200 by 10 UF. Pwedeng ipalit natin dito kahit alam ko may 400 ako dun eh. Okay, hindi balik tumaas, wag lang bumaba. Bakit ka lumubo ito no? Ito kanina yung nangangamoy. Okay, try ko muna palitan to. Tapos pwede natin gawin ito. Kasi na-check ko naman na halos lahat dito, para wala naman akong makitang sira. Pwede pagpalitin to. Lagay sa kabilang side to para malaman natin kung ano pinagkaiba nila. Okay? Eto, sira na. Sira na pala siya oh. Nag-uumido na yung paa niya. Bali binunot ko na lang. Ganun din eh, magpakahirap ka pa dyan. Ngayon, value nito ay 200 volts by 10 UF. 10 microfarad by 200 volts. Ngayon, meron tayong pamalit. Ang dami natin pamalit nito. Yan, 400 volts ito. 400 volts na 10 UF. Kaso lang, nakapagtataka nung medyo maliit. Medyo maliit itong brand new ko. Ang dami ko nito, oh. In-order ko, isang pack talaga, oh. Yan, mas mataas yung voltahe. Ngayon, palitan natin. Pati ito, medyo lumubo na rin konti, oh. Bunutin ko na rin yan, tapos palitan ko na rin para sigurado. Binaklas ko tong channel 2 para masigurado ko talaga na meron silang pinagkaiba, di ba? Na-check ko naman, halos wala naman na ako nakitang kinaiba. Ngayon, ang gagawin ko, yung itong side na to, itong channel 1, ilalagay ko dito sa may channel 2 na side. Para yung bias na nandito kanina, nasukat natin sa isang side na meron, kasi dito wala eh. Para matingnan natin kung magkakaroon ba siya o wala. Diba? Para may hambing ko talaga siya. Okay? Tabayanan nyo ah. Nailagay ko na yung channel 1 na side dito. Okay, nalagay ko na siya. Ngayon, tingnan natin kung ano yung magiging labasan dito ah. Okay, nag-relay. Normal. Ngayon, dito meron ba o wala? Walang. Kaya natin tester natin. Ulit. Dito wala. Wala naman. Diba? Dito sa may drive niya, meron. Normal lang yata. Wala. Meron. Okay, ba't meron to? Nasa 0.4 ah. Okay. Meron pa rin eh. Ibig sabihin, kabilaan niya. Meron akong napansin dito sa may bias nyo. Bias nito ay 202. Meaning
2K 2K to yo. Dito banda. Ngayon, tusukin natin itong butas. Ito guys, hula-hula na lang to, or hindi naman hula tawag dito. Kumbaga, ina-actual natin sa sinusukat ko anong pinagkaibahan nila, di ba? Okay? Yan, para ma-idea kayo kung paano ko mag-troubleshoot. Ito, yan, ito yung pin na to itong pin na ito, tatlong butas kasi ito, yung dalawang sa kanan, and then sa gitna, ito. Yan, tingnan mo yung kanyo. Di ba? Compare mo dito. Mas mababa yung resistance nito. Okay? O, ayan o. Mababa. Ibig sabihin, dito may problema yan. Maaring itong biasing niya, yung tuuto na ito ay magkaiba sila. Or may iba na yung bias niya. Yung reading ba. Kaya siguro, nagkakaroon ng bias dito. Dapat na zero bias dapat yan. Okay, tingnan natin kung ano yung connection nito. Bakit problema, magbabaklas pala tayo nito. Magbabaklas pala tayo nito. Kasi sa ibang parts, wala naman ako makuha eh. Okay, tingnan natin Na-check ko na yung dito sa may bias nito. Yung dalawang paa, teka lang pwesto natin. Dimmer ito. Yung itong side na to, yung nandito and then nandito sa gitna ay magkakadugtong lang yan. Magkadugtong na sila oh. Ngayon, ito yung mahiwalay sa gilid. Ito sa gilid. Okay? Yung gilid na to and then nandito is isa. Kaya dapat ito yung sukatan ng bias niya dito. Taas. Okay, dapat halos short siya. Or halos siguro mga 200 ohms dapat para maging normal, di ba? Tulad dito, kumpara ko dito sa isa. Ayan, natabunan lang kasi ng paa niya eh. Kung mapapansin nyo ito, halos short lang siya oh. Di ba? Halos short yan, or siguro tansya ko mga 200 ohms yan or 100 ohms lang. Okay, ayan oh. Lagay natin sa 100 ohms. Okay, 100 ohms. Dito, tingnan natin. Halos sagad nga oh. Halos sagad. Halos mga 100 ohms nga lang eh. Okay, pero lagyan natin ng, siguro gawin ko siya mga 200 ohms. Lagyan natin mga 200 ohms. Pero yung value ng trimmer na to is 202, meaning 2K to. Pero ang baba ng ng bias niya. Overtime, dinala ko dito sa bahay kasi nga di ba, i-fix bias ko ito, tapos siyempre nakabaklas, kailangan kong ito ibalik ulit sa may case, sa may heatsink niya para bukas doon sa shop is testing na lang ulit natin. Ngayon meron ako nakitang problema dito. Dito sa may jumper niya, itong capacitor na to, capacitor to eh, paano capacitor to dito sa may kabilang side, ito to. Ayan, kung saan yung lumubo yung kapasitor na isa. Ito, kadugtong to sila. Ito, pakita ko sa inyo. Iikon ko yung ilaw. Ayan, kung makikita nyo, yan o. Paano isang kapasitor, butas or putol yung linya. Putol yung linya. Ako kung makikita ng medyo makakansa. Ayan, putol siya. Kung makikita nyo, di ba? Yung tumagos yung puti niya, no? Putol. Tagos yan sa may paa ng isang kapasitor na to. Tapos tatagos dito sa may negative side ng 400 volts na 10 microfarad. Yan. Mula dyan, tatagos dito sa isang 104 ito na 250 volts eh. Tatagos sa dyan, tapos tatagos dito sa isang paa ng ano ba din ito? Mali ito ng 100 volts na 10 UF naman. Tapos tagos dyan sa may isang 104 ulit. Ito 104 na 100 volts lang ito eh. Ayan, tapos diretso yan sa may, kung susundan mo yung linya na yan, yung guhit na yan, tagos siya papunta sa may ground dito. Ang kitang-kita yung linya, yung itim na wire na to. Yan, tagos yan, papunta yan dyan, papunta dito sa may lumubo na kapasitor na tinanggal natin. Ngayon, ang nangyari, naputol siya, di ba? Putol siya. Ngayon, ang nangyari, yung ground na to, wala nang pumasok na ground papunta dito sa may 400 volts.
Saan yan papunta pa? Pwede masilip natin yan eh. Papunta dito sa may kabilang side. Okay. Saan na yan? Ito na, yung mga ground dito. Yung mga linya na ground na yan, nawala na siya. Nawala na oh. Okay. Nawalan. Ngayon, makita nyo na ba naputol. Ngayon, ang ginawa ng unang gumawa siguro dito ay nag-jump sila. Or yung paa ng kapasitor, dito niya kinabit. Dito niya kinabit sa may linya na to ng 104 na dito na side. Kaso putol siya. Dapat ang kinabitan niya ay dito sa may paa ng isang 104 sa may kabilang side. Dapat dito sa may 104 na 100 volts dito. Dapat hindi siya nag-connect dito kasi nga yung itong paa na to is connected pa rin siya dyan eh. Dapat dito siya binali papunta sa may kabila para magkakaroon ng linya papunta sa may ground. Dapat para magkakaroon siya ng ground. Kaya siguro lumulubok. Makita nyo putol talaga siya oh. Saan na yung kan? Ayan, may makita kayong puti, di ba? Putol yan. Sayang hindi ko nadala yung tester eh. Okay lang, at least pinapaliwanag ko naman sa inyo. Kasi sa tingnan ko kung bakit lumobo or nangamoy kanina yung kapasitor. Okay? Ilipat ko tong jumper. Isisigurado ko bago natin ibalik ito kasi mahirap na. Mahirap pagbabaklas kabit ulit. Ito na ulit tayo sa may shop. Ngayon, ito yung board. Hindi ko nadala yung tester kasi kagabi. Kaya ito, sukatan natin. Kailangan, sabi ko, dito yung ground and then sa negative ng 400 volts na 10 UF na to, dapat connected. Kasi naputol nga to dito. May putol siya na linya. Ngayon, dapat connected na yan. Pinagdugtong na natin sa kabila yan ha. Dapat mayroon to dito. Pag wala yan, halulubo na naman yung kapasitor dyan. O, ayan, meron na. Okay. Ngayon, na-finish ko na ito ha. Sana ba yung finish ko dito? Ito. Although pwede naman natin balik yung trimmer. Subukan ko ito na i-fix ito to. Yan, 200 ohms ang nilagay ko rito. Kinumpir lang natin dito sa may kabila. Sana ba yung trimmer ng isa? Ito. Yan. Kinumpir lang natin dito. Okay. Ngayon, try natin ibalik to. Tapos sukatan natin kung mawawala yung bias dito. Kailangan maging kaparehas ng isa. Okay? Ay, hindi pala nagpitan to. Tama na natin to. Mamaya makalimutan. Yung diode sa bayo kasi ginawa kagabi to. Ayan nga, naluluwag yung iba pa. Parang yan lang din naman. Ito. Dami pala hindi nagpitan. Nagpitan natin. Mahirap na. Ayas, okay. Ngayon, ito na yung speaker niyan, baka may samayad. Okay. Ngayon, dito, kahapon, dito ko siya nilagay kasi pag dito, naaalog yung kan. Pwede naman siguro dito. Ano, sumasayaw kasi yung tester. Okay lang. Ano na lang, oh. Halos wala na, oh. Diba? Magalaw lang yung tester dahil sa kan, alog ng pan. Halos na wala na dito. Diba? Halos wala na talaga oh. Okay na to. Tingin ko okay na. Kumbaga ito yung tinatawag na troubleshoot talaga. Pero pwede na to ah. Ngayon, natin kung ano mangyari ah. Ayaw na mag-start. Automatic na. Okay, nag-trigger. Ngayon, lagyan natin ulit ng speaker to. Sira talaga yung trimmer nya. Sira talaga yung trimmer. Siguro may siguro gawin ko diyan sa may kabilang side, ganoon na rin. Palitan na lang din yung trimmer yan para palitan na lang ng fix yung trimmer nya. Para sigurado na rin. Okay, lagyan ko muna ng input to. Haba talaga yung video natin. Play ko yung music. Saan na music natin? Okay.
kahapon nito, kasi pangalawang araw na natin, nangangamoy yung kapasitor na yan dyan eh. Nangangamoy yung kapasitor dahil umiinit, lumubo. Dahil siguro sa linya na naputol. Yan oh. Naka-sub si bossing, naka-sub yung setup nito. Okay na, huwag na natin patagalin. Ang gagawin ko na lang, i-fix ko na lang din to. Tanggalin ko na lang din yung isang trimmer na to sa may kabila, tapos palitan na lang natin para sigurado na lang. 'Di ba? Kasi ganun din naman eh. Baka mamaya sabihin nyo ba't sa kabila finix ko yung nandito, hindi, 'di ba? Okay, ito. Piningot ko na lang yung saan ba yung trimmer na yun? Ito to. Piningot ko na yung trimmer. Ito sinukatan ko yung kanya, yung continuity niya, halos short yung dating niya talaga. Mababa. Ibig sabihin yung isa, nag-change value na. Okay, ngayon ibalik naman natin ulit to. Okay, bali, eto na. Ayan na, yan 200 ohms na palit ko na oh. Yan, tapos ito yung isa. Okay. Ngayon, sukatan natin. Linukay ko na agad. Dapat ganyan lang. Oh. Same din dito sa may kabila na. Okay. Ayan na yun. Goods na. Laban na yan. Okay. Ang kulang na lang dito ay lilinisan ko na lang to or compressor na lang. And then inulit ko guys ito. Kasi baka sabihin nyo bakit di ko pinalitan ng kapasitor. Haba yung oras natin kapag inantay ko pa or magdudugtong pa ulit ng panibagong video, di ba? Ngayon, tapusin na lang natin. Tapos, kapag kung ano yung plano ni bossing dito, kung sabihin na sige, palitan natin lahat yan kasi sa totoo lang, medyo mabigat sa bulsa to. Palitan mo to, kanto, 22,000 microfarad to. Papalitan mo lahat yan, magkano yan? Siguro mga nasa kulang-kulang 5K or 6,000 yan, depende sa brand na gagamitin mo pa. Sa ngayon, yun lang muna. Kaya nagka-problema dahil sa may biasing niya. Tapos, yun nga, yung putol yung dito, kaya lumulubo yung kapasitor. Putol yung linya ng, siguro yung unang gumawa, putol yung linya. Okay, hanggang dito na lang. Working naman na ito. Ayan. Okay. Hanggang dito na lang.